Isang mapagpalang araw po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating po ito kukunin sa Awit, Kabanata 4, Talata 4. Ang sabi po dito, nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito sa buhay natin, kung tatanungin tayo, ilang beses ba tayo nakaranas na magalit? Siguro sa isang linggo, mga ilang beses kaya, di ba? Which is marami kasi mga reason, marami mga kadahilanan, bakit ang tao ay nagagalit? Nagagalit tayo kapag may mga taong gumagawa ng masama laban sa atin. Nagagalit tayo kapag hindi tayo nasusunod. Nagagalit tayo kapag yung kausap natin hindi sumasagot ng matino kapag nakausap mo, di ba? Marami. Kahit sa social media, yung mga nangyayari sa paligid natin, yung mga awayan, yung sakitan, di ba? Yung pang-aapi, pang-aabuso, marami, no? Yung mga korupsyon, di ba? Yung away-away dito, away doon, yung mga taong dapat ginagawa nila, yung trabaho nila pero hindi nila ginagawa kasi kung ano-ano yung pinag-uukulan ng panahon na hindi naman mahalaga. Kapag ang tao ay yung interest lang nila, personal interest lang nila, yung iniisip nila at hindi nila iniisip yung kapakanan ng nakararami. Pag nagpatayo ka ng bahay, laki ng ginastos mo, tapos puro ampaw lang yung laman, di ba? Na puro substandard yung inilagay nila. No, imbes na yung pako ay 4 na pako, ang nilagay lang ay 1. Di ba? Ninikatan lang ng glue para kumapit yung dingding mo o kaya yung frame, no, ng dingding mo, o kaya ng bintana mo, o kaya ng pintuan mo, di ba? Yung parang ano ba, sinort sa budget. So marami tayong nagiging sanhi ng ating pagkagalit. So wala naman po niyan, hindi naman po yan masama, ano? Ang nagiging masama lang siya kapag tayo ay nauuwi sa pagkakasala. Kasi maraming ngayon, way din para ilabas yung galit mo. May mga lugar na pwede kang puntaan na pwede kang sumigaw. Yung sa mga lugar na walang tao, yung iba sumisigaw. O kaya meron na ngayon yung para ma-regulate mo yung galit mo, yung anger mo, di ba? May hinahampas sila, may mga naiisip yung tao na ito yung gawin mo, no? Ilabas mo lahat ng galit mo. Pero naman sa paglalaba, doon niya inilalabas yung galit niya, no? Lalo kapag hinahampas niya na yung mga labahin sa sobrang gigil niya, no? Nakakatulong sana, kaso kapag nasusobra, nagkakabutas-butas, di ba? Yung mga damit. At siyempre, kapag yung galit kasi, pag hindi mo rin na-release yan, talagang mahirap din, no? Mahirap din magkimkim ng galit na hindi natin mailabas. Ayun, sa social media, grabe, di ba? Kung ano na lang yung mababasa mo sa social media, na kung minsan ikaw rin, ay magagalit ka rin. No? Na minsan mababasa mo yung mga message din ng mga friends mo na talagang galit na galit, di ba? Parang gustong manakit. Yun ang mahirap doon pag nagkasala na tayo. Yung sabi ko nga, di ba? Galit sa sobrang galit, gustong manakit. O kaya nakakabitaw tayo ng mga salitang hindi ka nais-nais, na hindi nararapat. O kaya makagawa tayo ng mga bagay na hindi tama dahil nadala tayo sa bugso ng ating damdamin dahil sa pagkagalit natin. At marami ang nagsisisi at marami talagang nagkakamali. May iba nakukulong, napapaaway, nauhospital,
di ba? Napapariwara ang buhay dahil nadala sila sa galit nila. Hindi naman pinagbabawal ang galit kasi part talaga ng emosyon natin yan. Pero siyempre, yung kinagagalit natin, hindi yung tao, kundi yung ginagawa ng tao. Siyempre, galit tayo sa mga gumagawa ng masama. Galit tayo sa mga tao ng daraya, galit tayo sa mga taong nanduloko ng kanilang kapwa, galit tayo sa mga taong mandaraya, sa mga taong walang ginawa kundi kasamaan sa kanilang kapwa, sa kanilang lugar. Diba? So galit tayo sa mga ginagawa nila. Kaya pag hindi natin makontrol yung sarili natin, baka dumating tayo doon sa pagkakasala, mauwi yon sa pagkakasala natin. Kaya ngayon payo sa atin, sabi doon, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Ang titignan natin dito, yung pagninilay, na tama ba itong nararamdaman ko? Tama ba yung naiisip ko? Kasi kung puno tayo ng emotion, hindi tayo makakapag-isip kasi ng mabuti. No? Kaya sabi, when emotion arise, intelligence is low. Pag puno tayo ng emosyon, ng galit natin, hindi talaga tayo makakapag-isip ng mabuti, ng maayos. Kaya ang advice ng salita ng Diyos, tayo pumasok sa silid natin at magnilay. Pag nilayan natin, ano ba ang nangyari? Ano ba ang sitwasyon? Bakit nangyari? Ano ba yung naging problema? Ano ba yung naging dahilan? Baka mamaya tayo rin pala yung may kasalanan. So titingnan mo yung pinaka-picture. Titingnan mo ano ba yung talagang naging cause, ano ba yung talagang naging dahilan. Kasi kung hindi mo ma-resolve yung pinanggalingan yan, mawawala yung kapayapaan mo. Mawawala yung katahimikan mo sa buhay. Kasi pag-aarian ka ng galit eh. Kaya lang, pag nilayan, pag-isipan natin, magre-reflect tayo. At siyempre, ano talaga dyan is, pag tayo nasa loob ng ating kwarto, yung pagninilay, nasasama natin ng prayer. Sasama natin ng pagninilay ng salita ng Diyos. Upang tayo ay pumanatag. Kasi yung salita ng Diyos, yung ating pakikipagnaig sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, ito yung magpapakalma sa atin. Ito yung magpapanatag ng ating damdamin upang hindi yung emosyon ang magdadala sa atin, kundi nandun yung guidance, nandun yung patnubay ng Panginoon na tayo ay makapag-isip ng tama, makapag-isip tayo ng husdo, at hindi tayo mapahamak, hindi tayo malagay sa sitwasyon na pagsisisihan natin bandang huli. Inaturuan din tayo dito ng self-control. Paano natin pipigilin yung sarili natin? Diba? Kasi may mga tao gusto agad pag galit na gusto nang sumabog di ba? Pero dito kailangan mo pigilan. Kailangan mo umiwas Kailangan mo ng space. May mga ganun minsan di ba? Kailangan mo lang minsan makalanghap ng sariwang hangin. Kasi alam naman natin yung yung silid mo, yung kwarto mo, lugar yan ng pagpapahinga di ba? Diyan tayo ng comfort, di ba? Pag pagod tayo, yung hinahanap natin yung silid natin. Kasi diyan tayo ramdam ng ng kapahingahan, nakakaramdam din ng kapanatagan. At siyempre kapag pagod yung katawan natin, magkakaroon tayo ng kapahingahan. No? Kasi nakakapagod din yung galit. Naranasan ko yan, no? Na talagang yung sobrang galit, talagang nakakagutom. Lalo yung galit mo, hindi mo mailabas. Kasi nung nandun kami sa Iloilo, yung nagmumotor ako, at meron tayo yung monthly diocesan. So, siyempre, kami yung nagdadala ng mga equipment, ng mga gamit, mga speaker, instrument, lahat. Kami yung nagpre-prepare ng venue. So, lahat ng gamit, kinakarga dyan sa jeep. Tapos namin ikarga, yung mga may motor,
kami muuna dun sa venue, tapos hintayin na lang namin yung mga kasama namin na nakasakay sa jeep. Merong yung galing lang sa residential, yung sasakyan, biglang pumasok ba naman dun sa service road. Nabangga ngayon, nabangga ako. Alam mo naman sa Pilipinas, pag ikaw nakabangga, ikaw may kasalanan. Pero dito kasi, dito sa Canada, pag ikaw yung nasa residential, tapos papasok ka ng service road, kailangan tingnan mo muna left and right kung may paparating o wala. Pag safe na, tsaka ka lang papasok sa service road. Yun hindi Diba? Pero dahil ikaw nakabangga, parang ikaw yung may kasalanan. So talaga Sabado nangyari yun. Siyempre, sarado yung sa police station yun. So nagkita pa kami sa ng Lunes na. Yung driver yun, babae. Tapos dakdak pa ng dakdak, di ba? Noong nagkita kami doon sa police station, talagang galit siya. Sabi mo lang kung wala kang pera, wala kang pambayad. Ganito, ang dami. Talaga mo yung galit mo ba? Nakakaano lang magpigil kasi babae nga Mabuti na lang yung kuya niya sumama. So yung kuya niya yung kumausap sa akin. Tapos ganito. Sabi ko, sige maganda naman yung usapan namin. Siyempre, lalaki sa lalaki So, siyempre, nagbayad tayo. Tapos, siyempre, yung talagang ko doon, talagang inano ko ng babae. Sabi ng babae, sabi mo na kung wala kang pera. Ako naman, pinipigilan ko yung galit ko. Pero nanginginig yung katawan ko Yung nakita ng kuya niya, kaya yun, kinausap na lang ako. Tapos sinabi ng pulis, sabi niya, babayaran mo ba to? Hindi mo to tatakbuhan. Sabi ko, hindi ko yung tatakbuhan. Ganito. Binigay ko yung number ko. Ganito. Tapos tinanong ng pulis, ano ba trabaho mo? Sabi ko, ko full-time missionary. So pagkarinig ng babae, medyo tumahimik siya. Sabi niya, pinagsisigaw-sigawan ko pala to. Ano pala to? Misyonaryo. Naglilingkod sa Diyos. Pero ang point doon, talagang pagdating ko doon sa center, talagang gutom na gutom ako. Kasi talagang nakakapagod yung galit. Mga kapatid. Nakaramdam talaga ako ng pagod. Hindi lang pagod, gutom talaga. So, hindi maganda. Manginginig yung buong katawan mo Maraming bagay sa mundong ito na talagang magbibigay ng galit sa bawat puso natin. Simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos. Huwag tayong mahulog sa pagkakasala. Kaya yung advice niya, pumasok tayo sa ating silid at magnilay. Manalangin, magnilay ng kanyang mga salita, i-reflect natin yung mga gagawin natin. Ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba ay magdudulot ng kapayapaan? Ito ba ay magdudulot ng pagkakaisa? At makakasigurado tayo paglabas natin sa ating silid, ang lahat ay magiging matiwasay, ang lahat ng gagawin natin ay ikabubuti ng bawat isa. Hindi ikapapamak natin, kundi magbibigay sa atin sa tamang landas, sa tamang gagawin. At magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan sapagkat mawawala yung galit at yung pag-ibig ng Diyos ang ating mararamdaman at sa atin. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy pong magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.